O eto mga tol, nagsalita na ang Amerika, no? Kinundi na ang aksyon ng China at iginiit ang obligasyon nilang depensahan ang Pilipinas. Eto na ba? Mga tol, eto na ba 'yon? No? Nagbabala na mga tol ang Amerika na pwedeng mauwi daw sa mas marahas na tagpo o sa mas violenteng tagpo mga tol etong ginagawa ng China mga tol dito sa West Philippine Sea. Etong balitang to mula sa News 5 Everywhere, panoorin natin to. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ito yung title, US kinundi na ang aksyon ng China. Iginiit na obligasyon nilang depensahan ang Pilipinas. So tingnan natin yan. Nagbabala ang Amerika na posibleng mauwi sa marahas na sitwasyon ng mga delikadong kilos ng China sa West Philippine Sea. Mukhang doon na nga talaga papunta yan kapag hindi talaga tumigil ang China. Pinanindigan din itong obligasyon ng Amerika na depensahan ang Pilipinas. Pero sapat nga ba ang huling insidente ng pag-atake ng China para paganahin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Himayin natin yan sa Frontline Report ni Ed Lingao. Lumala na ang kiskisan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Noong Lunes, hindi lamang bombahan ng water cannon ang nangyari. Ayon sa mga ulat, binangga ng China Coast Guard ang barko ng mismong Philippine Navy. May Sinampahan video. ito, kinubkob, pinagbubutas at meron pang barkong hinatak. Lahat ng sinabing tong report na to, hindi imbento yan. May video magpapatunay. Unlike doon sa report ng China, pawang kasinungalingan at pure kasinungalingan lang talaga. Sinampahan ito, kinubkob, pinagbubutas at meron pang barkong hinatak. Kinumpis ka rin ng mga baril ng mga sundalo ng Pilipinas. Isang miyembro ng Philippine Navy SEALs ang malubhang nasugatan, naputulan ng hinlalaki. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng girian sa West Philippine Sea. Hindi. Ano kaya sa susunod na mapuputol? Kamay, paa dahil sa ginagawa nitong China? Tanong ngayon ng marami, pwede naman nating i-invoke ang 1951 Mutual Defense Treaty o yung MDT para rumesbak ang Amerika para sa Pilipinas. Kaunti munang paglilinaw po. Ang akala kasi ng marami, pag in-invoke natin ang MDT, otomatikong mapapalaban na ang Amerika. Hindi po. Balikan natin ang nakasaad sa treaty na yan. Ang nakalagay lang talaga sa MDT, ang armadong pag-atake sa Pilipinas o Amerika, ay sabay nating haharapin ayon sa ating mga constitutional processes. Hindi po ibig sabihin na kapag in-invoke ang MDT, magyegyera na agad. Sabay lang natin resolbahin ang problema ayon sa ating mga proseso. Halimbawa, kailangan mo nang ipatawag sa meeting ang Mutual Defense Board kung may mag-i-invoke ng MDT. Kung ano man ang resolusyon, dadaan din yan sa proseso ng Amerika. Daraan yan sa US Congress. So mahaba-habang proseso di-invoke na lang nila yan. 'Di ba? Total wala naman palang gera Ano pang inakatakot nila dyan, di ba? Invoke na nila para mapag-usapan na at tumigil na tong ginagawa ng China. Kasi hanggat wala silang nakikitang malaking puwersang pwedeng bumangga sa kanila at hanggat nakikita nila, Pilipinas lang to, wala to. Di ba? Hindi pa nga PLA ang lumapit sa atin, mga tol, mga Coast Guard pa lang yun Di ba? Coast Guard laban sa mga sundalo na mismo, Navy SEAL. Diba? Coast Guard pa lang yun. Wala pa yung mga PLA nila, yung talagang mga sundalo nila. Ganito na yung sinapit natin mga tol. Di-invoke na nila yan. Total, pag-uusapan pa naman pala nila na mahabang panahon yan Diba? So ano pa bang nakakatakot ng mga eksperto kunyari dito, diba? Balikan natin ulit yung nakasaad sa Mutual Defense Treaty. Ang sabi, mai-invoke ito kapag nagkaroon ng isang armed attack. Ang pangalawang tanong, pasok ba ang nangyari sa Ayungin Shoal noong Lunes sa kategoryang armed attack ayon sa MDT? Sa nakaraang mga buwan, nagkaroon na rin po ng linaw. Sa isang policy guidance na pinablish mismo ng US Indo-Pacific Command tungkol sa Ayungin Shoal nito lamang October 2023, ang definisyon ng armed attack ay pinalawak na. Ito'y anumang illegal use of force laban sa mga public vessels sa ilalim ng MDT. Yan, ito yung dapat pinapanood ni Banlawi sa ni Cabalza kasi hindi na sila updated Di ba sinasabi nila wala pa daw yung mga elementong hinahanap nila? Yan Ito'y anumang illegal use of force laban sa mga public vessels sa ilalim ng MDT. At kasama dito ang tinatawag na non-kinetic attacks that result in death, injury, damage, or destruction of persons or objects.
So kahit hindi pala ikamatay, 'di ba? Injury lang saka yung mga damage to properties. Oh, kitang-kita naman natin mga tol, pinagsisira yung mga barko natin. Pinagbubutas, sinaksak nila ng yung mga inflatable boat, 'di ba? Hindi ba damage to properties 'yun? At dahil dun sa ginawa nilang pagbangga, na-injured na malala o severe yung isang sundalo natin dahil naputulan ng daliri mga tol. At bilang isang sundalo, lalo na hahawak ka ng armas, napakahalaga ng mga daliri mga tol. MDT. At kasama dito ang tinatawag na non-kinetic attacks that result in death, injury, damage, or destruction of persons or objects. Ano ang non-kinetic attacks? Ito po ang pag-atake na hindi gumagamit ng armas, baril o kanyon. Gaya na nangyari sa Ayungin Shoal. Exactly. Ano naman kayang tingin dyan ng Amerika? Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, provocative at reckless ang asal ng China at posible itong humantong sa maraming karahasan. Bukod dyan, ginit din ng Amerika ang obligasyon nilang depensa ng Pilipinas kasunod ng kiskisan ng Pilipinas at China noong Lunes. Kinumpirma ng US State Department na kausap na nila ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas tungkol sa Mutual Defense Treaty. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. And as you've heard Secretary Austin and others say, the Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Hindi pa rin malinaw kung sa papanong paraan dedepensa ang Amerika. Pero kung ang security analyst na si Professor Romel Banlawi ang tatanungin... Nako, yan na, si Banlawi na. Wala yan, si Banlawi, wala yan. Hindi solusyon ng pag-i-invoke sa MDT. Baka mas mapalala daw nito ang problema. And the more we harden our Wala, tulog sa pansitan to, hindi niya alam yung nangyayari. position, the more China will harden also its reaction. Military solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. O ito para kay Banlawi mga tol, di ba? Kanina sinasabi niya pag nagmatigas ang Pilipinas, lalong magmamatigas ang China. So kailangan ba lumambot ang Pilipinas o paano magiging malambot? Nahiyaan na natin yung pinagmamatigasan ng China, inaangkin nilang teritoryo. Kasi kahit nasa settlement na ganito, nagmamatigas pa rin ng China, kanila yan, wala tayong bahagi dyan at doon sila nagmamatigas. So paano masesettle yun? Ayaw ngang pumayag ng China mga tol doon sa kiniklaim nating 200 nautical miles. Hindi ba naiintindihan ni Professor ba to? Professor ba to si Banlawi? Di ba? Kahit nga wala namang gamitan ng armas dito pa lang sa usapan ng claim ng teritoryo Meron na tayong 2016 arbitral award, nagmamatigas pa rin ng China. Di ba? So paano makukuha yan sa peaceful settlement na pinagsasasabi nitong professor kuno ata to, di ba? Hindi natin maintindihan kung saan nagmulang ang mundo to Pero ayon naman kay International Affairs Analyst Renato De Castro, hindi biro ang pagsampa ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy dahil ang mga naval vessels ay merong tinatawag na sovereign immunity from boarding. Ito kasi tinuturing na extension of the state. Yon. Kung gayon, mukhang maaari nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty kung gugustuhin ito. Pero iyan din ang tanong. Kung handa ba tayong iakyat ito sa ganung level? Nagbabalita mula sa frontline, Edling Diba? Pero kalokohan yung pinagsasasabi ni Banlawi. Pag nagmatigas daw ang Pilipinas, lalo magmamatigas ang China. So anong gusto mong gawin? Hayaan na lang ng Pilipinas angkinin ng China yung lahat ng inaangkin nila? Kasi doon pa lang sa usapan na yun, matigas na sila Ayaw nga nilang kilalanin ng UNCLOS, ayaw nga nilang kilalanin ng international law di ba? So ipaliwanag mo nga yan, Banlawi. Paliwanag mo nga yan kung paano yung sinasabi mo kailangan maging malambot, kailangan makipag-usap. Paano? Magiging sunod-sunuran sa gusto ng China? O kailangan ng China sumunod sa international law? Diba? Kung tutuusin, kung kaya ng China sumunod sa international law, walang problema Diba? Usapan. Kaso nga pinagmamatigas nila yun Diba? At habang nagmamatigas ang Pilipinas, sa claim natin, ganun din sila, nagmamatigas din sila. Wala. Kayo manikikinig kay Banlawi, walang pinagsasasabi niyan. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.